na ni Pangulong Aquino sa Department of Finance at Department of Justice ang legalidad na resolusyon ng COMELEC tungkol sa money ban ngayong eleksyon. Yan ay kasunod ng pag-angal ng mga negosyante at mismong Bangko Sentral ng Pilipinas. Narito po ang report ni Ruth Cabal. Katuwang ng COMELEC sa ilang programa nito ang Legal Network for Truthful Elections o LENTE. Pero mismong sila nagulat daw sa inanunsyong money ban kung saan nililimitahan ang bank withdrawals at encashment sa 100,000 pesos kada araw mula ngayon hanggang sa May 13. Nasa kasagsagan pa naman daw sila ng paghahanda para sa eleksyon 2013. How could we withdraw? How could we send out money for our volunteers? Oh, even kayo, di ba? Even kami. Meron kaming operations pero 100,000 lang ang dapat, di ba? Doon pumapasok nga yung constitutional violation ng due process, ng substantive due process kasi the restriction was too broad. Para sa ilang negosyante tulad ni Armando, abala man daw sa operasyon ng kanyang shop kung may money ban, no choice siya kundi sumunod. Minsan kasi pagka cash na binibili, mas makakamura. For the election lang naman, siguro konting sacrifice lang. Pinag-utos na ng Pangulong Aquino sa Departments of Justice, Finance at Trade na repasuhin ang COMELEC Resolution 9688 tungkol sa money ban. Given the concerns that have been raised, not just by the BSP but also by several groups from the time that the news broke, that these consequences will have to be looked into. Una na kasing nagsabi ang Bangko Sentral ng Pilipinas na mahihirapan silang ipatupad ang money ban dahil kakailanganin nilang silipin ang mga bank account na paglabag sa mga batas sa bank secrecy. Si Justice Secretary Leila De Lima duda raw sa konstitusyonalidad ng money ban dahil baka raw maging paglabag ito ng Equal Protection Clause. At di rin daw ba naisip ng COMELEC na ang mga kandidato at political party ay may lehitimong gastusin rin naman sa ganitong panahon tulad ng bayad sa mga poll watcher. Sa ilalim ng Resolution 9688 ng COMELEC, bukod sa pagbabawal ng cash withdrawal at encashment ng tseke ng mahigit 100,000 pesos kada araw, bawal rin ang paghawak at pagbabiyahe ng cash na mahigit 500,000 pesos mula May 8 hanggang May 13. At kung sumobra, ituturing na ang pera ay gagamitin para sa vote buying at electoral fraud. Pero may exemptions naman, halimbawa ang mga magsasaka at iba pang negosyanteng karaniwang nagbabiyahe ng kanilang kalakal. Ruth Cabal, GMA News.